Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa kay legit source po ay talagang nabighan na naman ang mga supporters ng then or ang King Pao pala, ang King Pao dahil spotted na naman ang dalawa na nag-charging. At nag-uumpisa na rin pala kanilang shooting sa kanilang bagong project na kung saan po ay dinaluhan ng mga iba't ibang very professional or talagang matik na management at saka sa producer at mga staff at nung kasama nila sa kanilang mga shooting. Dito natin makikita na ang kausayan ng King Pao ay talagang mapabilib ka. Ayon sa ating digital sources po ay may binubuo na rin pala silang pangalawang movie pagkatapos nito. Pero ayon po sa ating legit na sources ay galing po ito sa mismo sa mga loob ng management na kung saan ay parang sabi ng mga ibang staff na bakit daw mas priority ng ABS-CBN ang kambalan ng cut din na ibenta ang kanilang mga ticket sa mga cinema at sold out na po daw dahil parang kanya priority daw ang cut din dahil gusto daw nila na mabingga o mabongga yung kanilang mga ticket. Pero minove daw nila yung kalabas ng mga King Pao dahil ang gusto daw kasi nila is talagang makuha yung tinatawag na blockbuster talaga sa mga cinema ba, yung Hello Love Again. Sabi ng mga ibang legit na tagasabi sa atin o ayon sa atin magpakinahas o sa mga legit mo natin na parang unfair doon ginawa ng mga staff ng ABS-CBN dahil bakit daw kailangan nilang move yung project or yung movie ng King Pao samantala ang cut din daw is nakamove ahead daw yan ng 2 months. Isipin mo ba naman napaka-unfair ba? Dapat mo ano yung sinabi nila o yung schedule talaga sa King Pao ay dapat nasunod daw ng kaso nga lang parang hindi nasusunod at nagkaroon ata ng kampuhan ang dalawang party. Pero as of now daw is maayos daw at wala na daw parang okay na daw ang lahat at hindi na daw parang maayos na ang kanilang kampuhan dahil nakakatangko ba naman kasi dahil yung schedule talaga ng King Pao is minove at para lang mabenta yung ticket ng cut din. Yung kasi yung sinabi na at lehit na sources dahil parang gusto nila ipakita kay Daniel Padilla na
ang Katnill is very popular at very trendy sa ngayon. Yun kasi yung nabanggit mo at legit na sources. Para sa akin po ay parang unfair naman kalabing dahil bakit kailangan mo yung isang pelikula kung talagang naka-sting na talaga at inaasahan ng mga kanilang mga supporters na yun ay mananakili or mapapanood nila ahead of time. Dahil alam naman po natin na ang Kim Pao ay very trendy at very viral sa ngayon. Dito natin masasukat kung ano paraloosin kalabas ng dalawang tambalan sa 2024. Ang talagang very proud at makukuha ang blockbuster sa kanilang movie. Marami sa ngayon ang mga supporters ng Katnill or Catwoman ang pumunta sa Kim Pao sa ngayon. Iisipin mo, hindi sa naninira ako ng mga ibang tambalan ba? Ito, observe ko lang to sa ating sariling pananaw o sa ating sariling opinion. Ay yung mga supporters ng Katnill noon or ang Katnill noon ay pumunta na sa supporters ng Kim Pao. Marami dito ang namangha ng bakit nag-bloom or bakit biglang lumaki ang supporters ng Kim Pao samantala kabago-bago pa lang sila na nagkanding. Dito natin nakikita na halos lahat ng mga supporters ng mga tambalan ay nag-a-upgrade sa Kim Pao. Paki-comment down below nila po kung kayo po ay solid Kim Pao at paki-subscribe nyo din po ang aking content at panoorin nyo din po simula ang langbono para masubaybayan nyo din po ang lahat ng mga aking update. Pasensya na po kayo sa aking boses dahil may sinisipon at may sinat po kasi ako kaya po ako gumagamit ng mga boses na yung pang-trending para naman po maiba ang aking boses. Pwede naman po natin ibalik to kapag gusto niyo po ang boses na original po. As of now, gumagamit pa lang po muna ako ng mga voice over para mabago ang aking boses sa aking content. Pasensya na po, ipapaumanhin niyo po at ako po ay humingi ng papaumanhin niyo po. Sorry po kung naiba yung aking boses kasi marami kasi sa mga supporters ko ang nagtatanong kung bakit umiba ang aking boses. Maipariwanag ko lang po to Ako pa rin po to, iniba ko lang po ang aking boses. Sana maintindihan nyo sa mga supporters na din dyan na patuloy na nakikinig sa akin sa maintindihan nyo po na iniba ko talaga ang aking boses at ako pa rin po to. Okay. Start ulit tayo sa Kim Pao update. Ayon sa aking mga legit na sources po, sa totoo na po may 5 akong mga sources na legit na kung saan po ay kaibigan ng Kim Pao, mga staff din at mga kasama din ng Kim Pao sa kanilang mga shooting. Kaya ako nakaka-update tungkol sa kanilang shooting ay dahil nagtatanong po muna ako para mai-update ko po kayo na bilang fans ko sa mga update ng Kim Pao dahil sa mga kanilang Instagram o sa kanilang mga supplement ay bihira lang po sila nag-update no ano po yung kanyang ina-update. Bihira lang po lalong-lalo na po si Paolo Aquino. Ito po, tingnan po natin to. Ang shooting palamig start na. Nung pag-start na lang ng shooting, inamataan ang Kim Pao na halos nagkatikip na talaga sila. Yung halos hindi mo na talaga masasabi na mag-jowa lang sila. Talagang very proud ang Kim Pao na isa publiko na yung kanilang mga nararamdaman sa isa't isa pero hindi lang kasi nila maamin-amin. Kaya pag hindi pa nila maamin-amin sa publiko ay hayaan na lang po muna natin sila. Basta mo ba kang sa atin ay pinapasayan mo po kayo sa ating pang araw-araw na buhay.
Iyan po ang aking masasabi dahil pati rin ako, pati rin ang mga legit na sources po, ay kahit anong klaseng pambubuking sa kanila ay hindi kalada nila aaminin dahil ayon po sa ating legit na sources, sinabihan do kasi sila na kahit anong klaseng pambubuking ay hindi sila mag-aamin dahil nasa showbiz sila. Pero po wala daw sila sa showbiz, ay natural lang yan na sila po ay aamin. Ay intindihin na lang po natin sila. Sa mga fans ng Kim Pao dyan, kahit hindi po sila aamin, pero para sa atin, kasi ako din ay fans ng Kim Pao, ay sila na. Dahil may resibo naman na tinawag ni Paolo Belin, si Kim Chu, na day. Isang kahulugan yun na sila na talaga. Kahit hindi nila aminin yan, booking na sila. Ito pa, ayon sa aking legit na sources na, in-interview pala si Paolo Aguilito after yung kanilang movie Sinba. Diba sa nilang doon nag-involve or doon nagkaroon ng mag-mission or doon nagkaroon yung chemistry nila. Doon din nag-start na wala na sila Kim Chiu at Singel, di ba? Do you remember that one, mga supporters? Kung nga, naaalala niyo po yan, yung doon nag-start ang lahat nung umpisa yung lang. Kasi yung lang kasi ng movie nila is talagang mapapawaw ka sa misisin ng dalawa. Di lang yan. Talagang din mo maramdaman ko ano yung kinatawag na magsisilos. Nagselos si Singalim ay Paolo Aguilito at KGM. Pero doon din nag-start yung parang know each other nila Paolo Aguilito at saka si Kim Chu. Ito na, yung sunod na yung What's Wrong with Secretary Kim. Dito na napumpisa yung tawagan nila Paolo Aguilito at saka si Kim Chu na kung saan ay pumunta sila sa palengke at dun sa palengke parang may mga netizen na nakarinig sa tawagan ni Nandi. Pero si Paolo Aguilito lang po yung nakasabi ng date kay Kim Chu dahil alam naman din natin na si Kim Chu ay kalagang prinoprotektahan po yung kanilang relasyon dahil ayon sa mga legit na sources natin or sa mga supporters natin ay at sa mga management ay ayaw pa nilang isa publiko talaga dahil alam naman natin sa sokmed pag sinapubliko mo ang iyong relasyon. Dito mo talaga makikita yung sino yung basis mo at sino yung tunubigay sa iyo, diba? Kaya po kung pakiusap ko sa mga solid yung pao na kalaya ko ay yukot po natin hayaan na ang mga basis ko ang sumisira sa idolo natin sa buhay. Lalong-lalo na pag tayo ay tahimik lang at tayo ay nagsasabi ng mga positibo sa kanila. Isipin mo kung talagang intentional po yung kanilang kagustuhan na sirain ang Kim Pao, ay hindi po sila, kumbaga hindi po sila masaya dahil tayo ay tinapaglaban natin ng Kim Pao hanggang sa dulo. Hindi naman po hanggang sa dulo, kundi sinasabi natin sa kanila na huwag po nilang sirain si Kim Pao dahil lahat naman po tayo ay may mga karapakan na kung gusto nila o kung sino ating pipiliin na magiging idolo o inspirasyon sa lahat ng bagay. Ang akin na naman ko ay kahit ayaw mo isang tambalan, kahit ayaw ninyo kanilang movie or gusto kong ibang tambalan, ay wag po natin sirain ang mga ibang tambalan dahil ang kasira sa ibang tambalan ay hindi po yan nakakatulong sa lahat ng bagay, kundi yan po ay nakakasira dahil kung kasisira mo sa kapwa mong tao ay wala din yung patutunguhan dahil kapag nanira ka sa iyo or kung ano ang iyong itinanim, siya din ang iyong aanihin ikaw May mga kasabihan din kasi kayo na whatever or kung ano yung
tinanong mo sa kapwa mo, ay talagang iyan din po yung ma-hardest yun. Kaya tayo sa mga King Pao fans niya na Sony, huwag po natin hayaan yung mga fans, yung mga bashers po, ang manira sa mga kaong na inspirasyon po natin. Pag-usap ko rin po sa mga bashers, bakit huwag niyo din po i-bash ang mga inspirasyon namin. Kung mag-comment po kayo, is idaan na lang po natin sa magandang pamamaraan dahil pag magandang pamamaraan naman yun, no? Pag mabash is nakakaintindi naman po ang mga solid King Pao. Dahil pag sinaktan nyo kasi o ginas nyo kasi yung kanilang mga dinusubuan, ay talagang masasaktan din po mga yan. Dahil tao lang po kayo, palagi nyo pong tatandaan na hindi solusyon sa mga problema ang pambabas sa kapwa na. Isipin natin mabuti na tayo ay tao lang din. Yan din po sila din po ay tao na wala namang perfecto dito sa mundo. Patusin natin. Ang iko-content ko ay dididig ko sila ng saya sa atin. Sila kanin mga instrumento na nagbibigay ng saya sa atin. Ututusin mo. Kung kayo ay pakiramdam mo na hindi sila bagay, hayaan lang po na ang mga management po ang magsabi niyan. At hayaan niya na lang din po na sa kabila ng sinasabi nilang hindi sila bagay dahil hindi talaga sila bagay pagdating sa mga income na kanin, ay hindi po tayo judge at wala po tayong karapatan na husgahan po ang kapwa nating tao. Kaya natin na po pag-iusap nila, huwag na natin inas na sobra-sobra kasi marami din po kasi nai-stress sa ganyan. Marami din po nakakaisip ng negatibo pag hindi. Kaya pag-iusap pa lang po, maging positibo tayo sa lahat ng bagay at po tayo mag-away sa mga solid King Pao dahil alam naman din po natin na napakabait naman ang King Pao at yalanin sa mga ginagawang masama sa inyo. Update natin, may isang ay kami sumako sa ngayon at ito ay may isang niyang actor na pumunta sa bahay or hinatid si Kim Chiu sa kanyang apartment. Hinatid niya si Kim Chiu sa kanyang apartment at dito hata parang may tampuhan ata si Paolo kay Kim Chiu dahil siyempre busy naman si Paolo sa kanyang gawain na nasa showbiz ba sa mga shooting niya at si Kim Chiu naman ay magpunta na sa shooting din nila. Kaso nga naman isang niyang actor po ang nagsabi na nag-voluntary na ihahatid na lang daw si Kim Chiu sa shooting nila ni Paolo Avellino. Kumbaga pa is parang nagtampo si Paolo Avellino kay Kim Chiu dito at na-time. Pero dahil mabait naman si Kim Chiu at saka si Paolo ay intindi lang niya yung kanilang tampuan dahil professional naman po sila na nagtatrabaho pagdating sa kanilang movie o sa kanilang project. Dito natin siya akalain na hindi po clear na priority ang nila King Pao tsaka si Paolo Avellino tsaka si Kim Chiu ang sinasabi nilang pampuan dahil pagdating naman sa trabaho sa kanila ay talagang professional sila. Hindi kagaya ng ibang showbiz na mga kambalan showbiz na pagdating sa kampuhan. Nag-reflect yan sa kanilang mga exam na obiyan kasi pagdating sa nilang mga project. Pero sa King Pao, inspired ako nung nagsabi na hindi nila ay kumbaga kaya po nilang dalhin ang kanilang kampuhan. Kaya nga dito sa mga King Pao ito, maraming netizen kalagawang umahanga sa kanila at dito natin napapabilib ang King Pao dahil sa kabila ng paghanga ng mga tao sa kanila ay ina-appreciate sila sa kanilang ugali. And this is for today. At maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at sana naman po ay bigyan niyo po ako ng mga like, subscribe at click ang notification bell para naman po may dagdag naman po nyo sa aking mga
views po. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless.